DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Time check, 5 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Narito na ang programang handang dumamay, magpapasaya at magpapagaan sa mga suliranin mo sa buhay. Tatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya, pagkakaibigan, pag-ibig at karir sa buhay. Mga payo ni Happiness Guro kasama si Jimmy Belleza. Maaari kayong magtanong, sumali sa kwentuhan at bumati sa inyong mga kaibigan at loved ones. At ngayon, narito ang ating program host kasama ang kanyang mga panauhin. Happy ba talaga tayo mga ka-friendship, mga ka-happiness? Kumusta naman po ang inyong Sabado na naman po ngayon? We only get one shot at this life. Give as much as your heart and your spirit to the world. Not tomorrow, but today. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. Happy po mga Father's Day na po ngayon. So sino mang babatiin natin? Siyempre ang mga fathers, ang mga dading, ang mga daddy, ang mga papa, ang mga ama. Kumusta na po dyan kay Papa Ramon Barba ng Batanes? Layo pa na ito. Makakarating na rin tayo sa Batanes ata by this year. Si Jojo Casuren, bagong daddy to, nasa Orlando. Ang ating mga listeners, alam mo yan, international yan mga ka-happiness. Saka po si Miko, yung guest ko ng aking pilot episode. Bagong daddy rin yan. At si Cor, yung Koreano, hindi ko masyadong maintindihan yung kanya. Nagpapabati siya ngayon. Sa Korea rin po ito. Tapos si Mikey. Sorry Mikey, ngayon lang kita nabati. Taga New Zealand, laki rin pong nakatutok to. 3 ata ang anak nito. So medyo, ang mga daddy ngayon, kayod ng kayod. So siguro sabi nga ni Presidente, dapat 3 lang yung mga anak para hindi mapagod ang mga daddy. Si Ronald Mirador, umuwi pa yan ng Bicol para puntahan ang kanyang daughter. Tapos si Ramil Bostamente, nakatutok po yan dito ngayon. Hi Ramil! So kachatro po natin dyan si Ka-Happiness Ramil. Of course si Arvin Domingo at nakikipagtalo yan kanina kasi by next week po medyo kakaiba yung ating. Kung ngayon kakaiba po, special po yung ating topic ngayon pero lilinawin ko na lang po kasi ito si Arvin, si Weng at saka si Buen Santos nagtatalo-talo dun sa aking pinapahulaan. Pakibasa po at pakicheck ng mabuti yung mechanics. Actually, may nanalo na po na dyan ng isang gift certificate ng Belleza Spa. So, magpaparelax na ang isa sa inyo. Pero hindi nyo alam kung sino nanalo sa inyo. Ang mga hula-hula nyo po, pakibasa mabuti yung mechanics para malaman nyo kung ikaw na ba yung nanalo. At may 2 pa pong mapalad na mananalo dyan. So, ituloy natin po ang ating pagbati sa mga taga Macau. Si Daddy John D. Si Sir Simon, Ka-Happiness Simon Arman. Tapos si Daddy Glenn Maliglig. At of course ang aking Kuya Willie. So daddy ng 2 niyang pamangkin ko. Si Jeff Portugana, paniambati ko ngayon kasi pamaya kasi sunod-sunod na tayo, medyo bisihin natin, saka sulitin na natin. Si Romel Engala at saka si Norbert po kasi ito po last week pa ito bumabati sa akin ng Happy Father's Day. So Happy Father's Day to me rin. So mga ka-happiness po, para po tuloy-tuloy yung ating happiness, medyo may nabasa po ako kanina sa Facebook na syempre ano ba yung mga style para mga tip para maging masaya tayo. So gusto ko lang banggitin po yun na isa po dito is kailangan alagaan natin yung health. Yung isa natin kasama dito medyo nag-slim na last week. Pero pagkakita ko ngayon, ito ay medyo lalong lumusog ata ng todo-todo. Fresh from Myanmar ata itong ka-happiness natin dito. So medyo alagaan natin yung health natin. Yung isa naman dito na medyo sobrang ka-happiness na dito na todo-todo trabaho. Hindi na nagkaka-boyfriend o hindi pa ata nagkaka-boyfriend to since birth. So alagaan natin ang ating health po. Medyo relax tayo. Ang pinupunto po natin dito, meron daw pong 7 na pagkain na matatagpuan sa Pilipinas
na deadly. So iwas-iwasan natin kung hindi naman natin todo talagang maiwasan kasi sa sarap nito kaya sobrang deadly to, pero iwasan po natin ng sobra-sobra. Dapat balance lang natin. Sabi nga nila ang happiness life ay balanced life. So kung kumakain tayo at mahilig tayo ng french fries, yung tama lang nakain na french fries, kasi yung mga iba dyan kasi pag umorder talagang dun sa pinaka dapat tray na punong-puno ng french fries, medyo iwas-iwasan natin kasi sobra pong oily nito. Number 2 po ay ito, tama ang paborito ng mami ko. Sabi ko, mami, konti-konti lang, si nanay, ice cream. Of course, sobrang oily yung una, ngayon na sobrang matamis. So alam naman natin, by next week, medyo big C po yung pag-uusapan natin. So yung mga matatamis, yung sugar, kasama ng donut, ay balance lang po. Pwede naman kumain, wag natin masyadong i-deprive yung sarili natin, pero mas damihan natin ang gulay. Number 3, bawal po masyado ang maraming burger. Ayan, yung patties dyan, ma-oily rin po yan. So, siguro paminsan-minsan, once a week, twice a week, pwede tayo. Kaya tayo po dyan, kasamahan natin ito, ay naglalakihan ang tiyan kasi punong-puno ng burger to. So, bawas-bawas ng konti. Tapos, pinapartneran pa ng mga happiness natin ng iced tea. Saan ba nanggaling yung iced tea? Punong-puno po yan ng sugar. Kung kayo po ay sweet na sweet, hindi kailangan ng maraming sugar. Kailangan lang po ay sweet ang mga misis kay daddy ngayon, pero hindi kailangan na lagyan ng sugar ang katawan ni daddy. Dapat po ang iced tea ay bawas-bawasan. Pwede po tayong gumawa ng iced tea made of yung mga tsaa, o para hindi po pulo sugar, o kung gagawa po kayo na lang po ang gumawa ng iced tea. Kasi yung mga commercial na mga drinks na iced tea po dyan sa labas, punong-puno po yan ng sugar. So, bawal ang sobrang matamis, bawal din po ang sobrang maalat. So, iwasan natin yung mga chippy. Yung sobrang maalat, yung kulay red na chippy daw. So, yan po ang isa sa pinakamaalat na chips. So, wag natin masyadong papakin yan. So, actually, iwasan po natin talaga. So, sobrang deadly po ito. And then, ang mahilig sa instant, ayan po, mga pagkain ng kain dyan, yung mga walang panahon, gigising sa umaga, late na, o kaya magkabarkada, mag-iipon-ipon doon sa bahay ni Ate Linda, kakainan na instant, bawal po ang instant canton, lagi na lang tayong instant ng instant. Medyo siguro natin mag-banding tayo sa pagluluto, yung totoong bumuha tayo ng repolyo, ng mga beans, ng gulay, tapos magluto tayo ng totoong canton, hindi yung instant canton. Okay po. At ito po yung pinakahuling present po dito sa Pilipinas daw, kasi 10 daw yung deadly na yan pero itong pang-7 po, yung pinakalas na babanggitin ko, yung sweet potato. Ayan, yung mga process po na mga sweet pork po, sorry. Yung mga process na mga meat ay medyo iwasan natin po yan. So magsipag-sipag po ang mga tao na magluto ng maayos. So basta ang the best po, dapat natural food. So prutas, so swerte po ako dyan, mahilig tayo sa prutas. Kanina po ay naka-6 na saging na kaagad ako pagising ko. So ang pinaka healthy na prutas daw po ay yung sa research namin ay ang banana. So then magkumain ng maraming gulay. Mga ka-happiness dito, mahilig ba kayo sa gulay? Nako, I think parang gumaganon, pero isa lang gumanon. Kasi yung medyo dito, extreme talagang, hindi ko nakikita lagi kayo magkakasama dito, pero hindi masyadong kumakain ng gulay. Siyempre, kain din tayo ng fish, at saka basta po, yung mga natural na pagkain lang po para tuloy-tuloy ang happiness. Paano tayo magiging masaya kung hindi na tayo makalakad, yung arthritis natin, kung ang ating katawan ay sobrang ang bigat-bigat na, hindi na makahakbang, di ba? Nahuhulog na sa may LRT, kung natatandaan nyo yan. Meron kami kasama dito sa sobrang bigat, hindi nakapaghakbang, nahulog sa LRT. Ayan. Tapos, iwas-iwasan po rin ang pagpupuyat. Ayan, yung mga kasama ko kasi dito is masipag. Ito po ay mga kasama ko sa teatro po, ang mga ipapakilala ko sa inyo. So pag sinabi mong teatro, kasama dyan yung puyat. Kasi aside from your work, aside sa kailangan may pinagkukuhanan tayo ng pagkakakitaan, kasi ang teatro po ay wala naman masyadong pera dito na idudulot. So kailangan mayroong mga trabaho pa rin, source of income. Kasama po ang pagpupuyat sa teatro. Uminom ka na nga ng iced tea, kumain ka na ng french fries, kumuha ka ng burger na 3 ka agad ang kinain mo dahil nagagawan kayo sa gutom, sa pag-practice, may kasama pang chip at instant canton at sweet pork, tapos puyat ka pa, ano na mangyayari sa'yo?
matutulad ka sa ka-guest ko, may kaliwa ko. Okay. So para makita nyo po yung mga ka-guest, mga ka-happiness natin dito, pwede nyo po kaming mapanood sa live streaming namin po sa www.dcar1026.com. Myra, ready ka na ba dyan? Sabi mo, nakaabang ka na dyan. So again po, ulitin ko lang po sa mga nakikinig, www.dcar1026.com. At yung gusto pong makapag-share ng buhay mamaya sa aming topic, kasi sabi ko nga po, special ito, kumbaga sa halo-halo may kasamang leche plan. Kumbaga sa puto, may itlog na pula ang ating topic. So very special po sa akin to kasi may puso po ako sa pagdating sa chatro. Yung mga, kung bakit po ako nandito sa radio station, actually utang ko yan sa chatro. Kung bakit makapal ang mukha ko, galing po yan sa chatro. Ito po yung nagpakapal na mukha ko dito. So, kung gusto nyo pong magsabi ng inyong experience para magamit po namin mamaya sa topic namin, pwede po kayong tumawag sa 801-9836 or 836-3875. Okay, ulitin ko lang po kasi sabi nung isang nag-text sa akin kanina, magtatawag daw siya. So, tawag po kayo sa 801-9836 836-3875. Or pwede po kayo mag-text, mag-greet, or baka gusto nyo i-greet yung daddy nyo, yung iyong husband, or kung hindi naman nyo siya daddy, baka nagpapaaral sa inyo, is ang nagbibigay ng tuition, daddy na rin po ang tawag dyan. So baka pwede nyo siya lang i-greet po sa 0927-540-2241. Mabati man lang nyo po yung nagpapa-scholarship sa inyo, nagpapa-send sa inyo sa pag-aaral kahit hindi nyo daddy talaga yan. Baka papa lang. So pwede rin po nating i-greet yan. So, mga ka-happiness, medyo po sisimulan ko na siguro po ang mag-introduce sa kanila kasi pagdating po sa qualification, sobrang haba ni dito. So, unahin po natin ito na lang, para pang showbiz talaga po. Ang nakalagay sa Facebook talaga, minsan nalilito ako, nakalagay Edward Dantes. Pero actually, Edward Dantes po talaga to. So, former executive producer / director of GMA Network. Alam ko, sa unang hirit din, dati siya nag-work dito. Tapos, nag-aral po siya ng philosophy sa St. Paul Seminary. At also, nag-aral din to ng mass communication sa San Sebastian. So, magaling to makipagdaldalan at makipagbalitaktakan na medyo may kwenta naman, di ba? Of course, Sir Edward, bago ko isunod yung happiness Edward, bago ko isunod yung dalawa nating guest, you may greet our listeners at yung pong ating standard question. Saan po tayo nakakakuha ng kaligayahan? So, magandang araw mga ka-happiness. Sa akin, ang kaligayahan yung pagpe-perform para sa ibang tao. Ito yung ginagawa kasi namin sa teatro, nagpe-perform para sa ibang tao tungkol sa buhay nila, kaligayahan. So, ang pagpe-perform para sa iba. Masasabi talagang kaligayahan kasi wala naman normally kapalit na pera dito wala. Pag-perform, di ba? Hindi ka katulad ito ng movie, ng sa TV, may kalakip na pera dito. Minsan meron, konti, di ba? Masaya na yung palakpak. Yung palakpakan lang. Sige, palakpakan para sumaya naman dito itong ating ka-happiness ito. Ayan, palakpakan tayo, ba't wala siya? Ayan, okay. Ay, ba't may result pa to. Salamat po. Dito. Malaking bayad na so, po. So, masaya naman. Bayad ka na ngayon dito, ha? Ayan, bayad na po siya dyan. Okay. Okay. Tapos, sumunod naman po natin ipapakilala ang laging puyat. Laging balisa. Ito yung ating hindi na nagka-boyfriend, sobrang busy. Lagi namin tong pinupush kay Gardo. So ilang Gardo na na-push namin dito pero sobrang pihikan po at wala na siyang time sa love life. Ito po ay isang executive committee ng Action for Religious Theater and Zam. Simula ata bata ito kung ano na ng role na nagampanan dito. Gumanap na ito na isang prostitute, gumanap na itong bading, lahat na ata ng karakter naganapan nito. Tapos siya rin po ay isang restaurant manager ng isang kilalang restaurant po. Tapos member siya ng Manila Playback, kung saan bansa na rin ata pumuntain dito para sa pag-aaral ng playback at pag-perform ng playback. And then nakagawa na ito ng mga pelikula. O di ba bongga, di ba? Actually nakasama natin sa pelikula, sobrang ang haba ng role na dito. Nag-aaway kami. Bakit itong babaeng to ang haba-haba ng role? Ako kaunti lang. So palakpakan natin po si Pia Loriega.
Okay, go ahead, Ma'am Pia. Happiness Pia. Maraming salamat, Ka-Happiness Guru. Salamat sa pagbibigay sa amin ng chance na para ma-explain ang aming topic ngayon. Okay, bukod sa pag-explain, siguro ano natin 'yan, mamaya itatry natin gawin sa ating mga listeners. And of course, ito po medyo mahaba to. Ito iksian na lang daw, pero ito po ay co-founder ng ating topic kasi natin. Ito po ang magiging topic natin dito. Co-founder siya ng Playback dito sa Pilipinas. Tama ako, di ba? So, saying na Playback po ito po yung pinaka-topic. Familiar po ba kayo sa Playback? So, ngayon po, I think, first time ito na maipapakita or makikita sa live streaming o sa radyo mapapakinggan ang Playback. Founder din po ng Dulang Buhay at operations, manager siya ng Institute for Studies in Asian what's this? Church and Culture. Wow. So, Ma'am Pabi o Ka-Happiness Pabi, greet po tayo sa ating mga listeners. Ka-Happiness, magandang hapon po sa inyong lahat. So, kanina, sige, bago bumalik kay Pia, kasi nalimutan niya natin yung ating standard question na saan ba humuhugot ang ano. Kasi wala siyang hugot kanina sa boyfriend, sa love life, walang pinaghuhugutan dyan. So, bukod sa chatro, ano pa ba ang pinaghuhugutan natin Ka-Happiness Pia? Dahil talagang happy ako, maski wala akong boyfriend since birth. Ang happiness kasi is fulfillment sa sarili mo. Kung ano yung nagagawa mong, sabi nga ni Ka-Happiness Edward, is yung pagpa-perform at makita mong maganda o nagustuhan ng yung audience ang yung naging performance. Sa akin naman is, kung nakita mong naibigay mo ng may hustisya o kaya tama ang yung binibigay na message sa yung pagpa-perform, yun ang aking kaligayahan. That's my happiness. Okay. Bago tumuloy sa happiness si Ma'am Pabi, but basahin natin kasi ang dami pong mapapasok na text dito. Text lang po kayo ng text. Binabati ko po ang anak ko na si Jazzy Bragayas. Advance happy 8th birthday this coming June. Happy birthday, Jazzy, from Papa Jovan. Okay, batiin din natin si Papa kasi happy Father's Day tomorrow. Okay, Ma'am, Happiness Pabi, saan ikaw naman humuhugot o kumukuha ng happiness? Yan ba yung nilalaklak lagi? Oo, actually ako high ako pagka alam ko na nakakatulong ako at siguro more than kung napapasaya mo yung ibang tao, ako napapasaya ko yung sarili ko. Nahahay ako pagka alam ko na nakakatulong ako. Okay, nahahay sa happiness baka ibang kaya isipin ng mga to. Hay ako doon. So, totoo yan kasi ramdam ng yung saya, di ba? Pagka ikaw nakita mo, may napasaya ka sa isang araw. Kasi actually, ang advocacy ko, Ka-Happiness Pabi, is at least to make 5 person in a day na mapasaya ko. Yung pagpapakasaya kasi yan is hindi naman, ngumiti ka lang sa iyong nakasalubong, pwede kang makapagpasaya yan. Or sabihin mo, bakit parang ang healthy mo ngayon, Ka-Happiness Edward? Ayan. Parang ganon, di ba? Or so, bakit parang ang ganda ng scarf mo ngayon, Ka-Happiness Pia, di ba? Bonggang-bongga, galing mukhang imported pa yan, di ba? So yung mga little appreciation, malaking kasayahan yon. Pero po dito sa Playback na pag-uusapan para sa lalong mas maintindihan ng ating mga nanonood sa live streaming, hello dyan, at saka yung mga nakikinig sa radio, papa-explain po natin sa kanilang tatlo kung ano ba yung Playback, paano ba, saan ba ito nanggaling, hindi ito sa Pilipinas nagsimula eh. So, actually, nakapag-perform na rin ako ng Playback ng mga ilang beses. Wow. Pero sige, natin muna sa ating founder ng Playback dito sa Manila. Paano po ba ito nag-start at ano ba talaga ang Playback? Si Edward ang sasagot. Ayan. Happiness Edward. Pasahan talaga agad. Si Happiness Edward yan. Actually, yung Playback kasi ay nagsimula to sa Amerika. Ang founder ay si Jonathan Fox. Imported. Imported to, sabi natin westernized. Pero kasi, syempre, pag dinala mo na sa atin sa Pilipinas, i-Filipino mo na ito. Nagsimula lang ito sa New York, sa Upstream, New York. Noong 1980s kasi gusto nilang ilapit yung teatro sa mga tao. So, ang kaibahan nito kasi, wala tong script. Yun. Wala. So, ibig sabihin, pag nagpe-playback ka, magaling ka, di ba? Walang script. So, ibig sabihin, magagaling tayong lahat. Sobra. Yes, sobra, di ba? Improvisational theater form kasi ito, kaya maraming takot. So, yung mga artista dyan, napakalat-kalat, mas magagaling tayo sa kanila dyan, di ba? Yung mga hindi sumisikat. Kasi, unang-una, walang script. Walang script. Okay? Impromptu. Improvisation. Tapos, basta na lang kailangan mo mag-adapt, kailangan mabilis yung pag-iisip natin, hindi pwede ang mga slow. So may magkukwento, tapos yung kwento niya, yun ang ipe-perform.
sa mismong oras na yon. Agad-agad. Agad-agad. Walang parang, mag-uusap-usap muna kami kung sino ang gagawa ng Wala. role nito. Walang ganito, ganon. di ba? Oo. Parang pumipili pa ata Papipiliin yung nagkwento sino ang gustong gumanap sa mga actors na nandoon lang sa entablado. Tapos siya lang yung mag-a-actor na yon. Tapos yung iba, sila na yung kamag-anak, accessory dun sa kwento. Okay. So parang walang choice kung anong sabihin sa inong nakikinig. Gusto, Oo. ikaw ang type kung gumanap sa akin, di ba? Kahit babae Kahit ka. babae, lalaki ang role, lalaki ako, babae yung role na ibigay sa akin. Tanggapin ko. Tapos kung wala ka ng role, pwede kang halaman, pwede Oo, kang bato. upuan, Bato. pwede kang bato, di ba? So Tubig. kung paano mo gagawin yun, Oo, di ba? pwede ka rin ikaw, Oo. pwede rin kasi yung happiness guru, ikaw yung ka-happiness niya mismo. Okay, pwede yan, di ba? So, tapos, I think, aside from that, ang ginagawa natin is, kaya tayo nagpe-playback is para maipakita dun sa nag-share, Kwento. nagkwento, anong purpose doon? Bakit, di ba, siyempre, i-playback natin or i-act natin uli yung kunento niya. Para saan yun? Anong purpose natin doon? Sa kanila naman. Okay. Sa iyo naman, Pabi. Oo. Ka-happiness. Minsan kasi kailangan ng tao ng platform para siya makapagkwento. So, ito, yung playback provides that platform for the people na makapag-share ng story nila. Kasi minsan, kahit na chikahan lang, hindi mo pa rin siya malabas. Pero dahil sa playback, meron tayong conductor na tinatawag na pwedeng tumulong na akala mo, ay wala akong kwento ngayon, wala akong kwento. Pero pagka nakausap mo na yung conductor, meron ka palang kwento. At lahat naman ng tao kasi may kwento. Okay. Ganon. Hindi lang nila alam kung paano ikukwento yon. Kumpi- Pero minsan kahit masama yung loob nila, hindi nila masabi na masama talaga yung loob nila. Ganon. Pero lumalabas siya pagka nakakonduct na. So, importante, di ba, para lalo kung may mabigat kang dinadala, malungkot ka, feeling mo walang kwenta ang buhay mo, sabi mo walang kwento, pero walang kwenta ang feeling mo, walang kwenta ang buhay mo. Pero importante, pag mabigat dito, importante may avenue to release para mailabas mo. Oo, pero hindi lang para to doon sa may mga sama ng loob. Kasi may mga kwento rin kami na fun lang, masaya lang. Ganon. Masaya. Gusto lang mag-share, gano'n. Saya-saya lang. Okay, parang Happiness tipong forever, yan. So maganda 'yon, di ba? Pero bago tayo tumuloy, sige, pasok lang po kayo ng pasok. Sabi niya, congrats, Jim. Sino kaya ito? Hi to Father Ed. Pari po itong ating kaharap dito. Hindi po, wag natin bastusin. And Pia, and to all playbackers. Congrats and more power. Sino kaya ang nagpadala nito? Kaya nga, mukhang Friendship pamilya. yata yun. Okay, sige. Ka-happiness. Kung sino ka man, Happiness din siya. diyan ka lang. Tsaka ka-happiness kasi ang theater kasi ay neutral na platform, kagaya ng sabi ni Fabi. Safe ito. So yung mga tao, magkukwento ko kasi teatro to eh. Walang mananakit sa akin dito, walang manunuya. So ito ay neutral. Kaya makakapagkwento sila, mas relax sila makakapagkwento. So, normally, saan natin ginagawa to? Di ba, last time, nagsumali ako, parang pumunta tayo sa isang community para kung doon sila hindi makapag-express. So, doon tayo naggumawa. Pero normally, kasi kayo, lagi kayong very active kayo, I believe nag-perform din kayo sa ibang bansa? Parang sa street lang? Actually, yun ang maganda sa playback. Artista ka, actually. Lagi ako artista. At imported yan sa ibang bansa nag-perform. diba? Okay. Katulad ng ginawa namin sa Hong Kong, no, nag-perform kami sa harap ng mga OFW sa kalsada. Ang gamit lang namin is, usually kasi may mga parang mga upuan lang kaming ginagamit. Doon uupo ang mga actors. Since wala kaming gamit nung time na yon, dahil nga mga turista kami nung time na yon, ang ginamit naming upuan ay yung mga luggage namin. And then pinorform namin kung ano yung mga naging sharing ng mga OFW sa Hong Kong. Mas maganda naman kasi naging comedy instead of di ba kalimutan sabihin natin OFW, minsan malungkot ang buhay. Doon, yung lungkot nila, ginawa nilang comedy. Parang naging satire lang dating. Ganun ang nangyari. Explain satire. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy, di ba? Okay, Lungkot Pinoy na pero Pinoy. Tapos aside from the upuan na ginawa nyo nga luggage, di ba meron tayong ginagamit na mga tela na Yes, May oo. colored na cloths na pwedeng mag-represent ng bagay, pwedeng Emosyon. mag-emosyon. Emosyon. Kasi yung mga instrumento rin, happiness. Yan. Sige na, sample. Yan. So actually, dapat meron po kaming mag-play dapat ng instrument pero hindi siya nakarating. Nakarating dahil siya ay may engagement. Oh, wow, may engagement. Pero normally, may mga Ayan. instrumento kami. Ayan. So dahil nasa Pilipinas din tayo, so more ang ginagamit namin mga musical instruments. Indigenous. Medyo, indigenous na mga Kasi instruments. pinopromote namin pag nandoon, kukwenta, tanong nila, ano yan? Kaya ito, sungay ito ng kambing. So pag nakita ng mga taga-ibang bansa yan, gulat na gulat sila na may ganun. Paano yung gulat? Pe-perform din yun. Mamaya, Happiness diba? mamaya. Oo, mamaya. Pe-perform din natin. Magpe-perform tayo niyan.
Tapos, sige, kasi kayo ang mas active dito sa playback, di ba? So, ano pa ang maidadagdag natin para mas lalong maintindihan ng ating mga listeners? Siguro ano din, yung... Paano natin i-invite din sila? Baka gusto nila, interested sila. Siguro yung ano lang din, yung gamit na ginagamit namin for playback. Sabi nga ni Ate Pia, ano to, upuan lang, tela, at instrumento. Kaya mobile kami, pwedeng mag-perform kahit saan. Oo. So kahit sa kalsada, pwede. Ngayon meron kaming community din sa Baseco, ganon. Pero hindi lang naman din community kasi naimbitahan na rin kami na mag-perform sa mga conventions. Corporate shows. Mga ganon. So, ano ang kagandahan sa kanya? Pwede kang dito masang-masa, pwede ka ring elitista ng konti, gano'n. So, ano siya, na traverse mo yung ano na yon, yung range na yon. Okay. So, para siguro mas lalo pang maintindihan ng mga listeners natin, gusto kong makuha yung parang playback to, o magpi-play ka, pero ano talaga yung ating advocacy? Ano ba talaga ang gusto nating mangyari dito? Pag sinabi kasing playback, ando na yun, playback. So, ipi-play muli, ipapakita muli. So, i-replay. Kasi pag nagkwento yung isang tao tungkol sa buhay niya, tapos ngayon ipe-perform namin or natin, mga actors ng playback, first time niyang makikita yung kwento niya na nasa labas siya ng kwento. So, ngayon makikita niya na tama ba yung naging decision ko? O ano na ba yung iniisip ko ngayon na nakita ko tong palabas? Kagaya nung nagkaroon kasi ng malaking sakuna sa Tacloban, nagpunta rin kami doon para mag-playback at magturo din sa mga tao. So doon nakita nila yung kagaya ng mga batang nagkwento sa sakuna na umakyat sila ng bubong. Meron namang batang sinagip yung mga kapatid niya. Hindi nila nakikita yun nung panahon na yun. Pero nung nag-playback, nakita nila na, nalagpasan pala namin yun sa ka-happiness. So nung kagaya nung palabas namin yun, first time na pumunta yung kuya, niyakap yung bunsong kapatid at sinabing salamat kasi ang lakas ng loob ng mga oras na yun, ako hindi. Doon niya lang na-realize yung nag-playback. So nagkaroon siya ng parang justification sa sarili niya. Or bagong lakas, bagong kaligayahan, kung sasabihin natin. Hindi ka naman napiling gumanap na barko or ikaw ang favorite ko kasi nga building, lamesa. Okay, paborito. Okay. Parang nagkakaroon ka kasi ng third person point of view. So nagiging mas objective ka pagka nakikita mo na yung kwento mo na pinaperform. Kasi hindi mo naman yung detalyado actor na ang bahala doon kaya nga siya ini-improve. Pero yun kasi ang playback theater din kasi inanak din kasi ng psychodrama. Okay. So hindi naman namin din ino-objective na or ginugoal na isa psychodrama namin kayo mga ka-happiness Hindi, ito lang ay para lang din makita niyo yung salamin ng inyong buhay. Okay. Kasi 'di ba pagka para medyo mabigat kasi kung lang katulad ko I'm doing a life coaching parang one-on-one na pagka may kausap ka na parang ang hirap talaga i-process na naandyan kayo sobrang kayong seryoso. Unlike parang ang feeling ko pag playback you'll just do your part to perform and then it's up to the audience kung paano nila ikukunin yon para mas ma-realize nila ano ba ang napagdaanan niya at paano nila aayusin yung kanya. Mamaya kakwento ni Edward yung red thread. Pero eksakto yun, Happiness Guru. Yun talagang intensyon namin. Hindi para ayusin yung buhay ng aming pinag-performan. Pero para magkaroon siya ng bagong pagtingin kung paano niya titingnan yun niya. Yung pagtingin na yan, kasi si Ka-Happiness Pia, wala yung tinitingnan na pagbabalik po namin yan. Magbabalik po ang Happiness Guru. Ang punong kahoy ay malaking tulong sa ating buhay, kaya't mahalagang bawat puno na ating pinuputol, sa kabundukan man o sa kapatagan ay napapalitan. Hindi masama ang pag-unlad, subalit hindi dapat masira ang ating kapaligiran. Ngayong darating na Hunyo 25, taong 2016, sa pangunguna ng Sunshine Philippines Movement at programang EcoR, makiisa sa malawakang tree planting activity sa Camp Priego de Dios, Barangay Paradahan, Tanza, Cavite. Makiisa sa pagliligtas sa ating nasisirang kapaligiran. Magtanim ng puno. Be an SPM and EcoR volunteers. Tumawag sa telepono bilang 836-3875. 801-9836. Maaari rin mag-text sa
0917-540-2241. Ako si Partner Jomel. At ako naman si Partner Razi ng programang Eco Hour sa Sunshine Radio. Iniimbitahan po namin kayo na makiisa sa isang malawakang tree planting activity na gaganapin sa Camp Riego de Dios, Barangay Paradahan, Tanza, Cavite. Mga ka-partner, magkita-kita tayo sa Tanza Cavite Municipal Hall ngayong June 25, 2016, araw ng Sabado, alas 6 ng umaga. Nagbabalik ang programang Mga Payo ni Happiness Guru Jimmy Villesa. You know what I'm saying? Happy. Yes, you know. Nagbabalik kami mga ka-happiness at kami po kanina ay nagtatawanan kasi kanina medyo seryoso para mas maintindihan nyo kasi baka kung nakita nyo kami mga balahura baka hindi nyo kagad maintindihan ang aming pinagsasabi. Baka hindi kami galangin. Okay. Pero po, ito para mas lalo nyo makita at ma-enjoy yung mga nasa live streaming dyan at saka yung aming try namin sa mga boses namin kung paano ipapakita yung mga emosyon at ipapakita namin kung ano ang ginagawa namin. Kasi nga, sabi namin kanina, sige nga, Pia, pakita nga ang pagkakameron ng mayroong boyfriend. Paano ang happiness sa pagkakameron ng boyfriend? Ganun lang. Mga one lang. One lang kung One nasa 10 lang. Hi, boyfriend. Hindi parang si ka-happiness Myra pagka nagka-boyfriend, di ba? 100 yun. Tumatumbling. Ito yung totoong sayang nga hindi ko siya ma-i-guess sa next week ko ang babaeng bakla. So sana siya perfect sana siya doon Yes, perfect siya. Oo, pero anyway, balik tayo sa topic natin. So katulad nung kinikwento natin, so pwede nating ipakita kung paano yung paano ba natin ginagawa. Ano ipapakita? Dahan-dahan. Ano ba ito? Kasi ka-happiness, Eto na. kunyari ako, ang role ko kasi sa playback, ako ay conductor. So ako yung nag-uugnay ng Parang mga facilitator. audience at saka nung mga actors. So gagawin natin yan. Ang actor ay si Fabi at si Pia. Ako yung conductor. So tatanungin ko, Happiness Guru, ano ba ang pakiramdam mo ngayon? Ako yung Ikaw yung audience. Ikaw- Ay, wala kang choice. Ikaw ang audience dito. Okay, Pero siyempre si Happiness laging masaya yan Oh, masaya. Pero in terms of level, ano daw? Hindi pala ako nakapindot, kita mo. Sobrang saya. Tinatanong po nila ako, gano'n ka di ba? Ganyan po sa chatro, walang take two. Oo. Di Lahat ba? improv? Lahat nag-i-improv, diyan ako magaling Nagsisigawan na yung mga mamaya pagkwentuhan natin yung mga palpak na pag ginagawa, yun yung masaya, di ba? Oo, masaya Pero pala. tinatanong po ako ni Ka-Happiness, Edward, Anong kasi, pakiramdam mo ngayon? ano daw ang pakiramdam ko? Si Ka-Happiness po laging masaya to, pero yung level is sobra, sabihin natin ngayon 10. 10. O ganun, kasaya. So ang actor natin, Pahirapan natin ang todo. wala kayong choice. Ang actor ngayon ay si Fabi at si Pia. At ako magsasabi, happiness na 10 ang level, happiness Guru. Voice lang ito. Voice kung gusto mo. Pwede rin pareho kasi Pwede? para sa nakikinig sa radyo kailangan yung voice ay talagang stream Oo, pero nakaupo lang. at nakaupo lang, pero kailangan din ng action dahil meron tayong live streaming at live tayo sa Facebook. Ayan. Pwede ba natin i-try na voice lang? Ang hirap mag-move dito. So, Okay. gusto lang, Try natin. ka-happiness, pag sinabi ko na yung pakiramdam mo na happy, Okay. tas konti music, tas hinto, tas ipe-perform na nila. Tas Alright. tingnan mo na kung paano mangyari. Tingnan natin yung Okay, pasado. ang ka-happiness ni Happiness Guru, level 10, panoorin natin. Happiness! Okay, Yan. pasado yan, todo-todo. Talagang pasok yan, sige. Parang baliw lang ang dating, di ba? Kailangan ganon, level 10. Level 10 kasi. Level 10 dapat ganon. Grabe. 10 na Oo. level So, ibang pasukan Yung, talaga. saan ka humugot doon ka-happiness, Pia? Na-imagine mo na mayroong kang ka-boyfriend na kadate? Paglabas ng pintuan, may mamimix siya. Actually, na-experience, visualize ko na siya. Ayun. Mamaya, okay. kami ni, Ni Manong. Manong Masama ang Gardo. tingin ba sa'yo ni Manong Gardo sa baba? So, mantingin sa akin kanina. Parang binubok na siya. Okay. Tapos, Pagka-prinig ng pangalan ko, daw kasi, Bold Star lang daw. Ay, may ganun. okay. Ang pangarap niya kasi maging bold Yeah, star. actually, Oo, ayan, okay. So, bold star sa radyo. Ka-happiness, live stream. after nun, After nun, pwedeng tanungin namin kung nakuha ba or ganun ba yung gusto mong pinangunahan makita. pala kita kanina. Hindi mo pa tinatanong, sinabi ko na. Oo. Okay, sige. May mga ganong kaming audience. May mga ganun Oo, audience. oo. Pero importante kasi, kunyari sa may mga nakikinig din, kagaya mga happiness natin na, ay, yung happiness ko ganun kay Pia. Ay, yung happiness ko ganun kay
Fabi. Fabi, paano ka kumuha ng gano'n na parang tumatawa ng tuloy-tuloy? Paano, saan mo hinugot tong happiness na yan? Sa mukha mo. Now. Pwede. Alam mo na, Siyempre, mukha mo alam pa ko lang na. nakakahappy Oo. na. Okay, sige. Minsan masama Happiness uli guru ako. ka talaga eh. Dapat ganon. Kaya happy ko, feel ko yung tawa mo, Yes. di ba? So, dapat Yung ganon. Kasi may tinatawag tayong red thread o nagkakaisa naman lahat eh. Pag sinabi mong ka-happiness, ano ba yung pakiramdam mo ng kaligayahan? Ano ba yung nalasap mo? Siguro 1 to 8. So alam ko na yun. Naramdaman ko na yun. Galing ako sa 1, 2, 3 hanggang 10. Na-remember niyo yung aking kaninang opening na Words of Wisdom, di ba? Sabi ko kanina, we have only one shot dito. So, ibigay na natin yung todo-todo. Wag na tayo, level up na lagi, di ba? Saka sa playback, With walang- all heart. Walang ano yan eh, walang take 2 talaga. Hindi pwedeng Yun na sabihin. yun. Kahit Wait lang. tayo din kasi, mga ka-happiness, pag apak mo sa entablado, bibigay mo na yung lahat eh. Saka pag apak mo, parang gigibay ang templado. Tapos, after nun, ano pang gagawin natin At may activity? mas mahahaba kasi eh. May magbibigay ng pengi ng mas maliit na kwento, tapos ipe-perform namin para sa'yo. So, meron ba tayong maliit na kwento? Alam ko, katulad doon, dami nagte-text sa akin dito, pero I think meron yung nag-text sa iyo. Meron na ba tayong sample na maliit na kwento natin pwedeng... Kaya marami kang text. Oo nga, ang daming text dito. Parang galing ito kay Myra Corilan. Sabi niya, sige, basahin natin yung text ni Myra. Saan si Myra ngayon? Di kami nakita nito. Dubai yun ba? Dubai? Sa Dubai. Dubai pa yung text. Ayan, naglolobat ako ata. OFW Oo, ang pareho peg tayo. kasi niya. Ay naku, Myra, naglobat talaga. Ikaw yung babaeng, ano ko muna yung aking power bank. Naglobat, Myra. Hindi ko nabasa. So, pero, anyway, hi, Myra. Meron ba tayong sample? Siguro, maliit na kwento. Pag sinabing maliit, Ma'am Pabi, check niya ata. Pag sinabing maliit, siguro, isang... May beginning, middle, end lang. May simula, okay. may gitna, may Pwede, dulo. since si Myra ang nagte-text sa akin, baka ito yung text niya, isipin na lang natin. Nung natandaan mo, nung nawala yung cellphone niya sa... try natin yun. Yung cellphone niya ata sa may UST ba yun? Nasa sa field siya? Something ganon? Alam ko na, natatandaan ko na yun. Paano ba yung kwento na yun? Kasi ka-happiness, pumunta siya ng UST, may open field. Tapos may lalaking lumapit sa kanya at sinabi na, gusto mo bang mag-artista? Alam mo naman si ka-happiness, Myra, gusto talaga nitong mag-artista. So umuo siya. Ang sabi, iwanan mo lahat ng gamit mo dito. Tapos, so iniwan niya yung bag niya, yung cellphone, wallet. Tapos takbo ka ng 3 ulit sa malaking grounds ng UST. Break niya na to, ka-happiness, sa maging artista. Sabi niya, Matagal na niya sige, inaasam. iwanan ko tong gamit ko, pakibantay. Tapos tatakbo lang muna ako. Unang takbo niya ka-happiness, okay lang kasi nandun pa rin yung lalaki na nag-offer mag-artista. Sabi niya, isa pa kasi 3. Kasi titingnan natin kung malakas talaga yung katawan, pwede ka mag-artista. Ka-happiness, pangalawang ikot niya pagbalik, wala na ang cellphone. Nag-disappear na. Tinakbo na. Pero meron ako i-remind sa iyo, ka-happiness Edward. Nung kinento mo ito, doon kayo nag-away, di ba? Ayaw niyang pakwento to. Natatandaan mo? Sorry, naka-livestream pa ito. Ito, broadcasters. Ito, Myra. Aabot to sa Dubai. Oo. So, At hindi makareact si Myra dahil patay ang phone. oo, nag-global. So, ang nangyari, dahil ikaw ba naman, dream of your life, di ba? Mag-artista. Lahat gagawin mo pagka ganun talaga eh. Kung minsan, nadala-dala natin yung katangahan natin to minsan, di ba? Pero dahil kahit matalino tayo, kahit matalino si Myra, dahil sa sobrang excited siya, mag-artista kasi ito na yun, gusto niya ibigay ang lahat, di ba? Ibibigay niya lahat-lahat. Kaya sa love life niya, binibigay niya ang lahat-lahat niya eh. Pati gamit. Oo, pati gamit, pati sweldo cellphone. niya, ATM, binibigay. Hi Myra, love you. Baka hindi na tayo paano nito. Pero anyways, so pagka ganun ang kwento, itong maliit na kwento, paano natin So gagawin? mangyayari, pipili si Myra. Kunyari ako si Myra, ang pipiliin kong, sige, ang artista, ang maglalarong Myra, si Pia. Okay. Tapos yung lalaking nagpapa-audition sa kanya na pinatakbo siya sa UST, si Fabi. Okay. Tapos gagawin na nila yung kwento. Sige, yun na yun. Yun na Wala yun. nang prepare, impromptu. Wala nang prepare. Anong inaantay nyo? Kagaya, pagsasabihin ko lang, ako muna si Myra, ako tatayin si Myra. Okay. Pag sinabi ko, ang kwento ni Myra tungkol sa kanyang pagtakbo sa UST kasama ang cellphone, panoorin natin. Wow, ganda pala ito sa UST, no? May text ko nga sila. Miss, alam mo ang ganda mo. Ay, salamat po. Pwede ka mag-artista. Naghahanap kami ng artista ngayon Artista eh. ka na! Ay, pangarap ko pa talaga yan. Ay, alam mo, gusto mo mag-audition? Ay, naku. Madali lang ang gagawin mo. Nakita mo yung oval ng UST? Ay, opo.
Sabi ko Kasi dyan, laki itong nito, role ah. na hinahanap Malaki-laki namin, ng kailangan oval. medyo malakas ang katawan mo. Ay, malakas ang katawan ko naman. Ngayon, audition Batang mo bata, lang. fresh na Oo. fresh. Ang audition mo lang, alam mo ate, iikot ka lang ng 3 beses dyan sa oval na yan. Ay, Lang, wala pong hindi umiiyak habang Madali. umiikot. Ay, wala nang ganun. Hindi ba? Oo. Tumatawa. Wala nang ganun. Tatakbo lang? So, takbo lang talaga. Pero Dapat iwan sexy. mo yung mga gamit mo para Takbong mabilis sexy. makita natin, okay? So, anong mga gamit mo na nandyan? Ay, siyempre, may cellphone ako dyan. Sosyal. May wallet ako dyan. O, iwan mo na yung buong bag mo, babantayan ko. Lalo yung mga makeup ko nandyan. Mahal yan. Important. Iiwanan ko to, matalino ako eh. Oo. Yan O, yun, sige, dapat, iwan mo na lang dyan. Ako nang bahala magbantay. Go Okay, na. kahit sa- Down na. Kahit sa gitna ng araw, tatakbuhin ko yan. Tatakbo ko. Matapos ang isang buong ikot, Okay na ba yun? Okay na ka ba pa yun? May Hindi, points ba ako habang kailangan tumatakbo? 3 round, di ba? So, 2 round Run ka ulit. pa. Bakit ba tayo ng gamit ko? Para Artista bantayan pa ko? mo. Wala yung problema. artista pa more. Maganda nga, tanga naman. Wala ng cellphone, Oh, goodbye. Kaya ko to. Magiging artista ako. Nasaan na siya? Nasaan na yung mama? Thank you. Maraming salamat. Wala na cellphone ko. Oh, yun na siya ka-happiness. Yun pala yun. So, ano kaya nararamdaman ngayon ni Myra? I wonder. Feeling ko mag-isa tumatawa Wala yan siyang ka-happiness. choice, di ba? At naggugulong-gulong sa tawa. Kasi Kasi ngayon, sure. tinatawanan na lang niya tong karanasan na to na minsan naging tanga siya, kahit executive siya ngayon sa ibang bansa ng Wow. HR oo. siya, HR, ah. executive. sa Psychologist to, di ba? Psychologist, Oo. Akalain mo psychologist na uto, di ba? Pero, alam ko, di ba kababakasyon niya lang dito? Tapos, lagi niyang kiniklaim siya yung pinakamagaling sa chatro, di ba? Oo. At ang pinakapangarap nito ay makapaging role ng Mama Mary. Oo. Kasi Ganon, hindi di ba? binibigyan ni Bong Ramos yung aming mentor. Yung aming mentor. Galing talaga Ganong role. siya. Hi, Direct Bong! Hindi siya binibigyan ng ganung role. Laging katulong. Hindi kasi, di ba sabi mo nga kanina sa opening mo, we only have 1 shot. Mm-mm. So, Pag may opportunity, Oo. Oo, di ba? Binayti ka happiness, Myra. Oh, artista. Di ba? Artista mo. Yun ang pangarap niya eh. at saka kung minsan, Mahirap maghusga. Sa Oo. playback, hindi namin pwedeng Oo. husgahan yun. Kasi at that time, Hindi rin namin sabing tama o mali yung niya yung ginawa. 1 shot niya eh. Di ba? Oo. So, kaya ibigay todo. Kung meron na makita mo ngayon, nasa na siya ngayon, di ba? Oo, di ba? Nawala ngayon yung HR cellphone na niya. siya. Nawala yung kanyang dating 3210. Nawala yung dati niyang cellphone, yung kanyang mga kung ano-ano man dyan. Pero ngayon, Malayo umuwi, na ang malayo na yung narating, Naku di ba? naman. Pero 32, magaling, 10, isa anong rin yan generation actually pa sa to? pinakamagaling naming artista sa playback. Oo. Pag Sa naan dami ng dyan, karanasan, pag nandiyan dyan talaga. pagka-eksena natin yan, ay level up tayo lahat. Oo, kasi di ba? mahiya ka. Ang taas ng pasok niyan ka-happiness eh. Ibig Oo. sabihin niya, Agad gusto eh. niya talagang 1 shot lang lagi. Oo. Sa mga ano Hindi niya, lang nga matalino scenes sa ibang niya. bagay, pero magaling na artista. Ano yung isang bagay na yan? ayaw, baka ayaw sabihin ni Myra. Pero napakaswerte ng lalaking mamahalin ito. Oo. Kasi todo rin eh. One shot din to Ang kung dami naman magmahal. sinuwerteng lalaki. Maraming cellphone ng Ay, nawala. parang may hugot si Pia kasi parang wala siya noon. Parang gusto na rin mamigay ng Si Pabi ba may love life? Ka-happiness, happy. Ay, nako. Pero, Hindi ka ganun eh. pag-usapan natin, yung mga palpak-palpak sa chatro na mga nangyayari. Para, kasi I remember, kasi katulad ko, sa isip ko, alam ko na sa realidad, hindi pa pwedeng mangyari. Pero at the back of my mind, parang gusto kong maging singer. Pero, di ba, one time natandaan nyo, minsan nag-playback ako, bigla akong napakanta. Oo. Na-realize ko, hindi pala ako marunong kumanta at hindi ko rin memorize yung kanta. Oo. So, something ganon. Pero, ano ba yung mga masasayang mga eksena na Wala nangyari? rin kasi dito si ating ka-happiness, Linda Kidit. Oo. Ito yung pinaka-senior member namin na nasa senior age na rin. Pero kahit siya ay senior citizen, hindi, batang-bata to. Lahat ng May role love siya, pinapatulan senior niya. na. May role siya dati na barkada, siya ang pinakabatang barkada. May role na palaboy, siya pa rin ito. May role na bagets, nagbagets-bagetsan pa rin. Parang meron kang inggit sa kanya doon sa isang pelikula na ginawa. Anong ginawa ng Medyo. pelikula na yun? May ginawa kayong pelikula mga ka-happiness eh. Ang title niya ata ay... Hindi naman remember. Ang dami natin pelikulang ginawa eh, di ba? Sa sobrang dami. Pero siya yung pinakamahaba yung role. Mas malakas siya kay Bong Ramos. Nanay kasi siya doon, di ba? Eh, siya kasi ang tagal. Hindi, parang mamasang siya eh ng isang bar. Ay bagay na bagay sa kanya yun eh. Oo, ay, ka-happiness yun Oo. ang gusto niya. Sabi niya, break ko na to eh. One shot to, di ba? Ibigay na, one shot Oo, away. bigay na lahat to. So, yun, aside from that, ano ba yung ano pa natin pwede natin pag-usapan dyan sa playback at pati sa chatro na rin na ano?
Yung sa ang ginagawa, kasi meron kami ngayong parang pinaplano or gagawin pa lang sa mga susunod na taon, no, is yung magkakaroon ng mga, hindi lang kasi nasa Pilipinas ang playback, sabi nga ni Edward, galing to sa ibang bansa. Ngayon marami to sa buong Asia. Pinakamarami actually sa Taiwan, I think. Ngayon, magkakaroon siya ng international playback conference. Pinaplano sana sa Philippines, kaya lang naagapan tayo ng Japan. Yung Japan din kasi ay nagpo-push, although wala pa namang pinali. Oo. Ngayon, pag Hindi, nagpaubaya tayo. Mabait ang mga Nagpaubaya. Okay. Mas magandang term. Mas magandang yung ginagamit. Mabait si Pabi, di ba? Siyempre happy lang. Oo. Hindi bitter, di ba? Happy dapat. Nagpaubaya. Ang kagandahan din kasi, halimbawa kasi nga kahit iba-ibang lingwahe, tulad nung dati umattend kami ng conference sa Hong Kong, halos puro Chinese speaking yung mga tao. Once nung ginawa yung playback, halimbawa may nagkwento, hindi namin naintindihan Chinese. Pero nung pinerform, naintindihan namin. Body language or communication natin, ibang form. Emotion, ganyan. Kasi universal naman nagkakaisa talaga. Parang siyang music di ba? Parang ganyan. Ganon din nung ginawa, meron din tayong ginawang malaking gathering at training sa Tagaytay. Mga Pinoy yung nagsimula nito. Tapos ginawa dun sa CTC, isang magandang lugar. Mararamdaman mo rin yung international na appeal tsaka yung samahan ng mga nag-playback. Parang iisa lang kayong tao. Yung kasayahan ninyo na pipick up ng isa, ganun din siya kasaya. Hanggang mararamdaman mo na ganito kasaya, ganito kalaki yung playback diyan. Actually doon sa Tagaytay, may nagkuwento doon siyempre yung mga nanay-nanay lang ang mga kinuha naming mga audience, tapos yung teller namin mga nanay-nanay din. Pero yung nagpe-perform, mga Chinese, mga Taiwanese, ganun, iba-ibang nationality. Ngayon medyo siyempre ni-interpret kahit papaano sa English para maintindihan nila. Pero yung iba hindi naman talaga English speaking. May taga-interpret din naman ng Chinese. Then nung pinerform, sama-sama iba-ibang nationality nagpe-perform. May Pinoy, may Chinese, may Singaporean, may ganyan. Indian pa. Naintindihan, nabuo yung kwento nung nagkukwento. Yan ang kagandahan doon. Ang galing, di ba? Walang yung language hindi talaga barrier. Talagang happiness talaga. Hindi kasi 'di ba parang hindi ka malilimitahan na hindi kayo hindi pareho yung lengguwahe ninyo. Kung hindi you stick dun sa at yung part lang na happy tayo at nagkakaintindihan tayo. May isa nga kami doon Koreana Hindi siya nagsasalita. Tumitingin lang siya. Tapos parang sabi niya, I'm okay. They did it well. Wow. Yung actors, nakuha yung sinasabi niya. Sabi niya kasi sabi ng conductor, sabi niya sa conductor, can I just look at them dun sa actors? Tapos tinignan niya lang yung actors, nag-uusap lang sila sa mata. At nag-perform yung actors, tapos nang mga iyak-iyak na siya, sabi niya, they did it very well. Nakuha niya. Walang lingwahe. Okay. Pero since this is happiness talaga, medyo mabilis yung oras, kailangan ko lang, ang bilis, di ba? Dadaldal natin. Pero gusto mo ako naisip, bigla ngayon ko lang naisip, impromptu rin to. Okay. So maglalaban tayo, apat. Kasali ako, join ako. Maglalaban tayo sa level ng tawa. Hindi lang happiness. Kung pinakamataas. Playback ng tawa. Playback ng tawa to. So pag sinabi natin na, sige, isa-isa yan, bibigyan mo kami ng pinakamasarap at pinaka-bonggang bilyang tawa. Yun ang natin, pinakahuli natin gagawing activities kasi wala na tayong oras kasi napunta kay Myra lahat, di ba? So isipin ko si Myra. Oo. So ngayon, since ako ngayon ang at hindi na si Ka-Happiness Edward ang conductor, so ako ang magmimili muna. So, ang sisimulan natin ay ang pinakamataas na level. Si Ka-Happiness Pia. Sige, you have to prepare muna. So, ibig sabihin, ikaw ang sunod, tapos ako yung last. Siyempre, ako ang bide. Okay. Ready, Ka-Happiness Pia, go! Okay. Ka-Happiness, kailangan lumebel up pa tayo dito. Ako, pinapahirapan nyo pala dito. Mali pala ito. Ito. Happiness ng isang kuting. Kuting pa lang yun, ha? Kuting yun, ha? Pero kita mo yung level up ng kuting. Ito naman si Ka-Happiness Edward. So, bahala ka na. Oo nga, pero parang pinahirapan ko pala ang sarili ko. Sobrang level. So, kailangan pala ito, doto ko. Iniisip ko lang si Myra kung anong pinagagawa namin.
na ba yun, mga ka-happiness? Ako yung naka-happiness. Guru. Okay, ako na yun. Ikaw lang makakagawa ng ganon. So yun po kailangan one shot lang to kung anong binibigay sa atin. Katulad ko, minsan nagagaling-galingan lang ako. Pero dahil sa lakas ng loob ko, di ba? Hindi halata. Dapat ganun yun. Nung first episode ko dito, mali-mali sinasabi ko. Di ba? Pero go-go lang. Kaharap ko mga celebrity, pero bulol-bulol ako. Pero ganun dapat, di ba? Hindi naman kailangan perfect ang buhay. Pero bago ko ituloy yung aking words of wisdom, bibigyan ko naman kayo ng 1 minuto para Hinihingal ka. humihingal. Ganun dapat ang energy, dapat punong-puno. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para anong message natin sa ating audience, kung meron kayong dapat i-invite or ano pa ang ating tip. So, happiness. So mga ka-happiness sa ating mga viewers at nanonood sa live streaming, maraming salamat. Happiness siguro sa pag-guest sa amin. At kahit paano nakapagbahagi kami kung ano yung playback theater. Kasi bago ito sa Pilipinas, nagsimula lang kami 2003, 2004. So ngayon ilang taon pa lang, tapos ini-institutionalize namin ito. Maaari nyo kaming hanapin sa Dulang Buhay sa Facebook. O kaya naman ay yung Manila Playback sa Facebook din. Pwede namin king tulungan, nagtitraining kami kung paano gawin yung playback at kami ay nagpe-perform din kung depende kung saan may imbitahan. Kaya gaya ngayon may mga pinaplano kami mga susunod na performances. Ako ay nakahandang mag-prepare para magturo sa Samar at sa Zamboanga din na nakabook. Si Fabi naman mami kukwento niya kasi aalis siya for scholarship. So sana suportahan natin ang Dulang Filipino kagaya nitong improvisational theater na playback. Kagaya ng sabi ko, ang kaligayahan kasi sa akin ka-happiness ay yung makapag-perform para sa maraming tao. Thank you, pindot-pindot. Wala na rin ko makita mga labo mo. Ayan, buti na namin tumutulong sa atin doon. Palakpakan. Sabi di ba kanina ni ka-happiness si Edward, palakpak lang, masaya na siya. Masaya, Ayan, ay bigyan natin ng maraming palakpakan. Bayad na ako. Bayad na. Okay. So, ka-happiness, Fabi. Ako, pwede nyo, bukod dun sa Dulang Buhay at Manila Playback, gusto nyo ring i-check yung ibang playback theater. Merong playback theater around the world sa Facebook. Makikita ninyo yung mga playback performances ng mga ibang kasama natin sa buong mundo. Kasi ang playback theater ngayon, acknowledged na siya as applied theater. So, ibig sabihin, pwede mo na talaga siyang kunin na kurso. Yun nga yung sinabi ni Edward na pupuntahan ko sa Japan. It's a leadership training at course Taiwan. din on playback. Ay, at Taiwan. So, yun. Kaya, kung gusto din ninyo na, kasi sa atin naman ang teatro sa atin, ilan lang yung university na nag-offer ng theater. And BA pa yon yung undergraduate ng theater. Pero yung advances on theater, wala ka nang makukuha. So, at least kung gusto talaga nila i-hone yung skills nila sa teatro, hindi lang acting, yung kabuuan ng teatro. At yung talagang may sense na makakatulong ka talaga sa mga tao, yun, pwede nilang explore ang playback theater. Thank you. Happiness, Fabi. Of course, ang magkaka-boyfriend na pagbaba dito. Yes! Antayin mo ako, Mano. Okay, ang salamat, ka-happiness din sa pag-guest sa amin dito. Ang nano ko lang is, minsan pag sinasabi kasi ng mga tao, isipin ng mga tao, pag teatro or magkapapalabas ka, dalawa lang yan, either parang jologs ka or social ka. So, bali, pag dito kasi sa tungtong playback, una, tulad ko din, no, I'm a very busy person. Maganda yung... wow, social, very busy. Very busy. Actually. Biglang naging ganun eh, no? Ito yung time na, ito yung passion mo na pwede mong gawin na without so much of an effort na like kang nandun sa practices or makikisama ka sa mga either jologs nga or mga social. Ito kasi siya common yung marami ka pwedeng gawin na hindi ka lang mapupunta sa isang grupo ng grupo ng tao. Ngayon, ang maganda rito kasi pwede mo siyang i-enhance pa yung skills mo. Lagi pag magpe-perform ka, parang na-i-improve pa lagi yung skills mo. Every performance at natututo ka pa dun sa mga stories ng mga tao na kukuha mo yung story nila. Yung kaya yun, pampadagdag ba ng happiness at marami kang learnings. Every performance, every show nyo. Ayan, mga ka-happiness. So, makikita nyo naman po na bakas sa kanilang mukha o sa kanilang kung maririnig yun sa boses na talagang po silang contented. Yun ang pinaka-importante sa buhay. May contentment, di ba? May happy tayo. So, maraming ways para maging masaya tayo, mga ka-happiness. Katulad po sila, nagpe-perform. Kami, kasama ako doon, nagpe-perform kami in front of the audience. Pero sa teatro nga, habi ko nga, wala yung masyadong pera eh. Hindi kami masyadong nababayaran. Unlike doon sa mga movie na ginawa ko. Sa teatro kasi, di ba, parang makapag-perform ka lang, masaya ka na. Kasi as long as
you give your best shot. So yan, lahat, hindi pa pwede na, wala itong budget, I thank you lang to. Hindi pa pwede na ang performance mo ay konti-konti lang. So dapat 100% ang binibigay mo na shot dito. So mga ka-happiness, kung ano man yung mga sa buhay natin, dapat po tayo ay binibigay natin yung 100%. Sabi nga, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-ibig, yung buong pagkatao natin, ibigay natin. Parang si Myra lang na parang pag nagmahal, lahat ibibigay niya, todo-todo. Wag na natin kasi, sabi nga po, isa pang kasabihan na parang, ang buhay natin ay parang agos ng tubig sa ilog. Isang beses lang yan dadaan at hindi mo na muling mahawakan. So kung ano man po yung skills na binigay sa atin ng Panginoon, yung ano man yung talento na natin. Ako nga, patotoo lang, hindi naman ako ganun kagaling. Hindi naman ako ganun sa skill. Pero dahil binibigay ko lahat at lagi kong minamain condition ako na dapat, ito ay gagawin ko na 100%. So, akala nyo, akala nyo magaling ako, di ba? So, at least, dahil doon, yung kaligayahan kasi nga nila, hindi yung ang kaligayahan kasi is yung pagkuha mo, meron kang na-receive, meron kang natanggap, meron kang nagregalo sa iyo or lumaki ang pera mo sa bangko or may bago kang investment, yung pakabiglang papasok ng papasok. Masaya rin 'yon na meron kang, siyempre mas masaya yung umiiyak ka sa loob nga daw ng ng magaganda sasakyan kaysa umiiyak ka sa tricycle nung binabrinate ka, di ba? So, mas masaya nga naman, at least medyo in terms of level, mas maaluan yon. Pero, ang totoong kaligayahan po, kasi ang pinag-isipan natin dito is yung totoong kaligayahan. So, ba't nagbe-break na? Di ba patapos na tayo? Break na tayo. Break time muna? Break na. Ha? Extra. Opo, tinatapos na po na ito. Gap na po ito. Nagano pa ako. So, ito po, ang sinasabi po ni Happiness Guru, ayan, akala, nagdadaldal pa lang ako. Patapos na po ito. Kailangan po, ulitin ko na lang po yung aking sabi kanina, you have to give your best shot, not tomorrow, dapat po every day. Every day nagbinibigay mo. Kahit ano po yung ginagawa natin, kahit maliit na bagay, dapat 100%. Ito po ang Happiness Guru ng Pilipinas na nag-iiwan sa inyo na ang happiness is a choice. Bye-bye po. Hanggang sa Sabado po uli. To be happy, sha-la-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la-la. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng programang Mga Payo ni Happiness Guru kasama si Jimmy Villesa. Muling pakinggan sa susunod na Sabado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang lalim naman ang iniisip mo, best friend. Iniisip ko kasi kung paano mapaganda at maging healthy itong skin ko. Ganun ba? Di mo ba alam na may solusyon dyan? Ipa-derm care mo. Derm care? Ganun din yan. Mahal yan eh. Di ko kaya, friend. Dyan ka nagkakamali. Kasi sa derm care, alaga ng skin mo, affordable pa sa bulsa ang serbisyo at produkto. Sulit talaga sa derm care. O sige, tara na sa derm care. Trusted for more than 20 years, Derm Care Professional Skin, Hair and Spa offers world-class products and services such as lightening, anti-aging, and pimple control treatment. Also body treatments such as scrubs, waxing, spa services, as well as hair rebonding and hair treatments. Derm Care is your dream care. We care the way you want it.